kay Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi, pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Nice! Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Pahiya dito. Grabe, nasa pila kami papuntang immigration. Hong Kong. Tapos nung nilabas ko yung passport ko, grabe, sabi nung nag-a-assist dito, flood control this way. Puta! Pilipinas, anong nangyayari? Flood Sikat na control sikat this tayo way. sa ibang bansa. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Sa kanina naman po, sa final sa amin, ni dating Pangulong Duterte, at sa kapamilya ko, to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Tama. Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun. Kita mo na, nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo, sino yung mga contractor. Yung talagang may-ari, sila mismo yung may kontrata, sila yung mismong kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman, sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financer mo nga. Yo. Tama yung sinabi ni Senator Bato noon na may mga financier ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon ay nanggaling pa sa flood control. Yun! Yung pag-imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Yun nga. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Lumusob na! Lumusob na ho ang mga magsasaka dito sa Mendiola kasama ang iba't ibang mga grupo. Naku. Oo. Talagang inaaraw-araw na ata kayo. Bunget-ngeta! Ready na at hindi lang ho. Ngayon. Naku, sa 31 merong nababanggit. Iyan ang malalaman nyo ngayong araw. At si Tring Ring. Oo, nagsampa ng plunder case. Laban dito kay Senator Bongo at kay dating Pangulong Duterte. Walang kasawa-sawa ang mama! Oo. Binueltahan na ho ni Senador Bongo ang isang asong kahul ng kahul. Malakas kasi sa 2028 at nag-number 1 sa pagka-senador. Baka, iiyak na yan. Iiyak na yan. Alam niyo bakit? Kasi pwede ho niya makalaban sa pagka-vice-presidente. Ang mangyayari, ang tandem, kasi meron silang pose Virus, aw-aw. Bibi Sara, Bongo. Kaya inaatake na ngayon yun. Ngayon pa lang, sinisimulan na lang atakihin at sampahan ng kaso dahil alam nila na sa kanila ang boto. Ng Ombudsman. Kilala niyo ba yung Ombudsman? Ombudsman. Pero mamaya bibigyan ko kayo ng slide patungkol dito sa isang ombudsman. Oo, may pahapyaw ang mama. Titignan daw ang alin. Pag-aaralan daw yung plunder case ni BP Sara. Wow, eto na. Nagsisimula na sila pero dito ako nang ilabot. Bakit? Anak ng tipaklong mga kasama. Oo, anak ng bugi mga kasama. Alam nyo ba kung ano? Alam nyo ba kung alin? Oo. Ang alin ba? Mamaya-maya. Bibigyan natin ng pahapyaw yan. Yung lumusob na. Nakakakilabot. October 21 pa lang. Pero, mga magsasaka, estudyante, wala ng kulay. Hindi mo na malaman kung sino yung pupunta sa Malacanang. Sa Mendiola. At mamaya abangan nyo. At
Ang hirap ipagtanggol pag kilalang kilala ka na. Lalo na sa airport ng ano. Meron ho tayong kababayan. Parang sabi flood control, napahiya ang ate. Napahiya. Bakit? Kilala sa pangungurakot. Basta Pilipinas, kurakot. Yun, yung paniniwala ng ibang mga foreign. Basta Pilipinas, kahiya, no? Ang Pilipinas, pinasok mo sa kahihiyan. Ikaw na nakaupo ka. Ikaw. Pasok na nga natin to. Para magkaalaman. Ano ba yun? Maaring retirado na kami, ngunit hindi nagbabago ang aming pagmamahal sa bayan at nais naming makibahagi sa laban kontra korupsyon. Ito ang matapang na pahayag ni retired Lieutenant Mario Jose Chico matapos ang kontrobersyal na babala ng Armed Forces of the Philippines na maaaring tanggalan ng pensyon ang mga retiradong opisyal na umano'y nagpapakalat daw ng fake news o nag-uudyok ng sedisyon sa social media. Sa kanyang bukas na liham, iginiit ni Chico na sa halip na magbanta, mas mainam kung pipiliin ng AFP ang dialogo at pagkakaisa. Dear AFP spokesperson, I respectfully suggest that instead of resorting to threats, it would be more productive to engage in a constructive dialogue with those you may perceive as adversaries. It's intriguing to see the AFP extend an olive branch to groups like Abu Sayyaf and makakaliwang grupo while seemingly treating retired AFP personnel as enemies. We may be retired, but our love for the country remains unwavering. And we're eager to contribute to the fight against corruption. I hope you'll reconsider your stance and join forces with us in this noble endeavor. Sincerely, Mari Jose M. Chico. Nanawagan naman si MMDA Traffic Operations Chief Colonel Bong Nebriha Na ano? sa Armed Forces of the Philippines na pag-isipang mabuti ang balak na tanggalan ng pensyon ang mga retiradong opisyal na umano'y nagkakalat ng fake news o Alam nyo, si Colonel Bong Nebriha, sundalo ito, Air Force. Colonel. Alam nyo ang boses ng mama. Maganda ho ang boses niyan. Oo, love na love niya ng mga Duterte. Kaya, umalma, mama. Umalma. Mag-isip-isip muna kayo. Alamin nyo muna ang hinaing ng mga retiradong sundalo, pulis. Bago kayo magkukwento-kwento na tatanggalan. Sabi naman ng spokesperson ng AFP, pinag-aaralan pa. Pero bago kayo magbitaw ng salita, dapat doon nyo palang pinag-aralan. Ginandahan nyo muna yung narration. Kasi minsan, ang Pilipino, mihira ang may talento na magaling. Pero, maabilidad. Meron hindi nakakaintindi, marami ang nakakaintindi, meron naman kulang sa pagkakaintindi. Diba? Kaya alam natin ang boses nito ni Colonel Nebriha. Tuloy! udyok ng sedisyon sa social media. Sa isang emosyonal at diretsahang pahayag, iginiit ni Nebriha na ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng malalim na sugat sa hanay ng mga naglingkod sa bansa. Yun. Ayon sa kanyang post, please don't, sirs, mga mista. Doing so may create an irreparable wound Nako. among us who have dedicated our lives in service to the country. These retired officers have served the nation with utmost duty and integrity. Their pensions should never be politicized. Samantalang naglaban Kita nyo na, dapat hindi papakilaman yung mga pensyon na yan. Yan ay pribilehiyo, nakatunayan na sila ay nagserbisyo sa mahabang panahon at nakasurvive sila sa laban kung saan man nagkaroon ng battle. Alam nyo ibig sabihin? Premyo sa kanila yan. Wag nyong ipolitika. Kung kayo ho ay hindi pa nakakatapos ng pensyon, wag ho kayong masyadong bida-bida. Kasi ito mga nagpe-pensyon na ito, sila ho ang natatawag na bayani. Bayani ho yan kasi tapos na sila.
Ibig sabihin, nagampanan na nila ang kanilang mga dapat gampanan. Kayo, ginagampanan nyo pa lang. Ang problema, sabi ni Aling Ledesma, yung kabilang mata nyo, nakatuon sa kabila. At yung kabilang mata nyo, nakasilip pa rin sa kabila. Doon lang kayo lagi nakatingin. Kita nyo na, nakikilala kayo ni Aling Ledesma. Samantala, ito naman si Kaning, si Kaning Lamig. Si Boy Au-Au. Ay nagsampa ng kasong plunder. Oo. Bakit ba? Bakit init na init ka sa mga Duterte? Bakit hindi ka magsampa ng plunder doon sa mga individual na nasasangkot sa graft and corruption, pati dito sa flood control issue? Bakit? Ang tanong, nagtatanong lang ho ano ang nasa likod nito? Kumahulang mama. Bakit? May gustong pagtakpan. Oo, kumakambyo sila ngayon kasi wala na ho sa linyada ang pangalan ni Balulong. Oo, nasa na? Nasa linyada ho ng mga Duterte Black. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Wala na, iniiwas na nila ang usapin. Kung sino ang dapat makulong, at dapat masentro ang usapin, wala na, nilihis na nila kay Senator Bongo. Wow naman, ang galing nyo. Galingan nyo pa ng gusto. Galingan nyo pa ng gusto para pag-upo, sabay-sabay sa 2028. Nakikiusap lang kami, Senador Bongo please naman. Yung mga gumagawa sa'yo ng gantong bagay, pwede ba, dalhin nyo rin sa dahig? Oo, kahit wag na sa dahig, doon na lang sa doon na lang sa Indonesia. Oo, merong nagpa-firing doon eh. Doon nyo na lang dalhin. Para naman, Ismiyo, ang dami ng sinirang pangalan. Lahat na lang siya ay star witness. Kahit napatunayan na yung bank account ni Tatay Digong ay walang problema, mayroon pa rin siyang ebidensya. Oo. Anak ka ng bugi ka talaga. Wala kang kadala-dala. Nag-file tayo ng plunder case laban kay Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects. Nanaginip ka ba? Saan mo na naman pinagpupulot yung mga kwento mo? Smiyo ka naman talaga. Oh. Ay! Oo. Paano kaya ito naging... Nakanantipakalong ka talaga. Wala ka talagang katigil-tigil. Basta talaga sa mga Duterte. Oo! Sabi ni Aling Marie, magkano? Na inaward nila Bongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni Bongo. At ito ay covered dito sa plunder law. Okay, 7 billion pesos ito. At Okay, nakuha lang kwento. Boss, saan mo nakuha ang kwento yan? Saan mo nakuha ang script na naman yan? Bakit yung binibintang mo kay Senador ay kay Congressman Pulong hanggang ngayon wala ka pa rin napapatunayan? Bakit yung binibintang mong bank account kay Tatay Digong hanggang ngayon wala pa rin napapatunayan? Eto na naman, meron na naman kayo ebidensya. Bakit? Malapit na ho ang 2028. Nangangarap ang mama maging vice presidente. Pag kayo, ay nagkamali, bumoto nang merong something. Wala na. May hirapan tayo ng gusto. Mayor pa si Duterte, ang dalang presidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bitiwan ni Bongo at Duterte. Kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na influensya. Tapos, oo. Kung pumupulot ka lang ng kwento at sasabihin mo sa media, Senator Bongo, pakisagot nga. Oo, rest back ni Senator Bongo dito sa asong aw, 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 aw. I have been expecting this complaint, and now we are in the proper forum to prove the baselessness of his allegations. I now have the opportunity to answer him point by point before the Ombudsman and not on media anymore. I will cooperate with the investigation and abide by its legal processes. The truth will be revealed and believe that justice and fairness shall prevail. Tama. I hope that the Ombudsman will be fair. Sana. Ulitin ko lang po, I am one with the Filipinos
I am one with the Filipinos in this crusade against corruption. Tama. Kasama niyo po ako. Labanan po natin ang korupsyon. Ikulong po ang mga kurakot at mga magnanakaw. Ikulong na ang mga buhaya, kasuhan, at ikulong na ang mga buhaya at mga mastermind. Tama. Wag pong ilihis yung issue dito. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Napapansin ko parang naiba na po ang narrative. Parang meron ng script, no? Tama. Na sinusunod o playbook. As a Filipino, I am urging the ICI, the Ombudsman, and the DPWH to seek the truth. Tumbukin lang po yung katotohanan. Maniwala kayo o sa hindi, pag nagkamali kayo dyan, mas gugulo po ang bayan. Nice! Magulo na po ngayon, mas gugulo po ang bayan. Magagalit Nakita nyo, ha? Nakuha nyo yung sinabanggit ni Senator Bongo. Itatak nyo sa utak nyo yan. Lalong-lalo ka na, aw! Pag nagkamali kayo, ang sabi ni Senator Bongo, tuloy, Senator. po ang tao niyan, magulo talaga ito. Pakiusap ko lang po muli, tumbukin lang po yung katotohanan. Seek the truth, not the script. If there's any. Ito ay isa po itong diversionary tactic para ilihis ang atensyon ng taong bayan sa tunay na mga issue. Klaro naman eh. Kahapon nga lang, nabanggit ni former Governor Chavit Singson, another diversionary tactic. Ang talamak po ngayon na korupsyon, talamak ang korupsyon ngayon sa kasalukuyang gobyerno. Totoo Ang yan. dapat talagang panagutin, ang totoong issue. Ano bang totoong issue ngayon? Di ba ang flood control Flood scandal? control. Mga ghost projects, mga anomalous projects, mga substandard projects. Yun naman po ang issue ngayon eh. Huwag tayong lumihis sa katotohanan. Napapansin ko, talagang merong gumugulo eh. Merong nasa likod nito na Meron yan, Senador. Meron alam nyo naman, mahilig sa pondong mama. Oo, kasi, pansinin nyo kung hindi ba nagpapagulo, bakit hindi siya kumikilos, bakit hindi siya nagtatahol-tahol no meron na i-issue at nababanggit na pangalang malaki? Bakit? Sigurado na. Alam na this. Alam na this. Kaya, oo. How much is the... kita nyo? Panggugulo, diversionary tactic ang ginagawa nila. Kasi magtataka ka, nasa kanila ang usapin. Ngayon, mapupunta na kay Senador Bongo, kay BP Sara. Oo, kasi merong anomalya sa confidential fund ni BP Sara. Sabi, anomalya sa confidential fund ni BP Sara, pinaimbestigahan sa ombudsman. Ito na namang sinangingitim, anak ng bugi, biruin nyo, ipaimbestigahan nga. Bakit hindi mo ipatawag si Bakit hindi mo ipatawag si Balulong at si Saldico? Yun ang dapat paimbestigahan nyo. Bakit hindi nyo pinaharap? Bakit pagkalaban nyo, magaling kayo magsalita? Sino nagsabi nyo, Kuya Guseto, may magpapaimbestiga raw? Pilipinas kahapon. Wait lang nagsumite ng sulat. Ang alin? Alam nyo na naman sila. Ito na naman sila, mga bayan-bayan na naman. Nagsumite ng sulat ang grupong Akbayan at Tindig Pilipinas kahapon sa Office of the Ombudsman. Laman nito na hikayatin si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na imbestigahan ang mga aligasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Nananawagan po kami sa Ombudsman na seryosohin po yung mga kaso laban kay Dito Sara Duterte. Imbestigahan yung articles of impeachment dahil hindi nga naganap yung inaasahan po natin trial sa Senado nito Agosto. Ayon kay Kiko Aquino D, hindi dapat ibukod ang kasalukuyang issue ng Hindi korupsyon. ko alam kung ano nangyari dito. Ang kalaban nito, dati pula sa Kadilaw. Ngayon, nakatuon sila kay BP Sara eh. Bakit? Hindi kakayanin kasi kahit anong kulay ang kumalaban sa Duterte. Hindi kakayanin. Kaya siguro nagtutulong-tulong at pinipwersa na nila na patalsikin. Tapos na yung issue. Doon pa kayo mag-imbestiga pagtapos ng February 5. February 6, doon kayo umaksyon. Pero ngayon wala na hong usapin eh. In-impeach nyo na archive lang. Oo, nakakahiya kayo. Ang dami nyong mga paandar sa buhay. Ang gagaling at ginagalingan nyo pa. Ito naman sa nangingitim, meron naman siyang
Oo, nakasimpat siya. Bakit? Alam na. sa Vice Presidente, lalo na pagdating sa umano'y maanumalyang paggastos nito ng confidential funds ng Office of the Vice President, maging ng pondo ng Department of Education o DepEd noong naging kalihim ito ng ahensya. Samantala, ayon naman kay Ombudsman Remulla, ipapaakyat niya ang sulat sa kanyang opisina ngayong araw upang kanyang mabasa. Malamang naman yan, fact-finding yan. Magsisimula yun sa fact-finding. Ngunit giit nito, wala silang jurisdiksyon para alisin sa posisyon ang Vice Presidente dahil mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng impeachment. Ngunit maaari pa rin magsagawa ng investigasyon sa Vice, lalo na at hindi ito immune from suit gaya ng Pangulo. Pwede talaga imbestigahan yan. Pwedeng maharap sa kaso, pwedeng masentensyahan. Basta ang korte ang korte magsasabi niyan. Ha? Ang pagkakaiba lang talaga, hindi po sila pwedeng alisin sa kanilang mga opisina. Ayon pa kay Remulla, bukas rin Yun ba ang plano, boss? Kasi meron kami na balitaan dito. Kasasabi mo lang, Ito, Mike, Biko, dito kayo. actually mga kasama, nagtataka ako. 'Di ba? Dapat ang usapin ngayong flood control. Pero diversional tactica, ika nga, sinabi na rin ni Manong Chabit, ito na nga, tumutugma na nga. Bakit? Ngayon, kay Senador Bongo nakatuon yung aso. At ito na naman, paiimbestigahan daw. Dadalhin sa opisina niya at pag-aaralan. Ano yun? Magandang hapon po sa inyong lahat. At Monday again, 11th day in office. Hopefully, we can have something going here. Sige. Okay na po bang magtanong? Sige. Sir, this morning po nag-file po ng sulat para po sa inyo ang grupong Tindig Pilipinas. Nangihingi po nila kayo na simulan na raw po yung proseso at imbestigahan na yung mga confidential and intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Ano yan? Hindi ko pa nakikita yan. Pero paakit ko sa opisina bukas para masimulan na. At babalitaan namin kayo. Ang bilis, no? Paakit sa opisina niya bukas at sisimula na. Samantalang yung mga nababanggit na pangalan na nandun sa abroad, at yung isa nandito, lutang na lutang yung pangalan, pero hindi nila mapaimbestigahan. Ginalingan ng gusto, di ba? Alam na this. Kaya wag nyo kaming paandaran. Kaya nasisira ang pangalan ng Pilipinas dahil sa mga ganyang style nyo Kahit alam nyo na mayroong pagkakamali, mayroong mga bagay-bagay na ginawa, pinagtatakpan pa rin. Ngayon nakatuon sila kay BP Sara. Bibilisan nila. Para saan? Makakasuhan. Naku. Maghintay lang kayo, sabi ni Aling Ledesma. At intindihin nyo yung sinabi ni Senador Bongo. Intindihin nyo yung sinabi ni Senador Bongo. Huwag kayong padalos-dalos. Bakit? Meron na mga nagsisilabasan. Magsasaka dahil pinangakuan na maayos ang pamumuhay at bibigyan ng magandang kita sa palay. Ano nangyari? Dinurobo. Sinungaling ganun talaga. Ang taong magnanakaw, kalakip niyan sinungaling. Sabi ni Aling Marian, dahil nasira ang pangalan, si ate na nahihiya na. Nadamay na buong bansa. Dahil saan? Sa plunder, Pastor. Anong ginagawa nyo, nakakahiya dito. Grabe, nasa pila kami papuntang immigration. Hong Kong. Tapos nung nilabas ko yung passport ko, grabe, sabi nung nag-a-assist dito, flood control this way. Puta! Pilipinas, anong nangyayari? Flood Sikat na control sikat this tayo way. sa ibang bansa. Pero hindi ganito yung sikat na gusto ko. Kakaloka. Anyway, good luck. Natabunan na yata yung flood control ng Pilipinas. Ayan, bubuhayin natin ulit. Kasi sikat na sikat tayo sa ibang bansa. Kaloka. Sipin nyo nakakahiya. Pipila ka, tawag sa'yo flood control. Ano tingin sa'yo ng kurakot? Kasama ka ba sa nagnakaw? Hindi naman ikaw kasama sa nangurakot Kaso nga lang, yung imahe, dala-dala na. Sa Hong Kong, sinabi ni ate. Nangyari na rin yan doon sa pagpapalit ng pera sa may... Saan ba to? Ano bang bansa ito? Yung kamag-anak ng news anchor. Sa Europe yan, part ng Europe nahihiya. Diba? Ayaw palitin yung pera dahil daw sa flood control yung pera.
Yung Marimar. At saka nakakahiya, alam nyo bakit? Umupo ito si nangingitim. Kawawa ho, yung mga empleyado ng ombudsman, 204 na appointee, pinagsisibak. Wala namang kinalaman yan, huwag niyong politikahin. Oo, ito ho mga tao na ito ay nagtatrabaho lang. Dinamay nyo, gugutumin nyo ang pamilya niyan. Wala talaga. Sabi ni Aling Ledesma, wala talaga Kuya Goods. Pag ang utak sabog, walang tamang pag-iisip yan. O, kita nyo na. Aling Ledesma nakakaalam yan. Ano? Ganito na lang ba tayo? Kawawa ito mga empleyado na yan. Kawawa. Dahil dinamay pa. Nagtatrabaho ng maayos, nag-order si nangingitim. Ano in-order? Sabi rito, order courtesy resignation from 204 midnight appointees in the office. Nako, Diyos mo yung Marimar. Ipasok mo. Ang daang umanay midnight appointee sa Ombudsman. Pinagsusumiti ng courtesy resignation ni Ombudsman Boying Remulla. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City hatid ni Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly! Tony, sumite ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ng courtesy resignation na nasa 204 na umano'y midnight appointees ng Ombudsman. Ang kay Remulla, aatasan niya ang mahigit 200 na newly hired noong Hulyo na mag-re-apply. Hindi na binanggit ni Remulla kung ano ng polisyon ng mga ito pero kinukuha na nila ang rundown at nakikipag-ugnayan na sila sa civil service na i-assist sila sa pag-evaluate ng kaso ng anyang midnight appointees. Nilinaw naman ni Remulla na in good faith ang kanyang desisyon. At yan ang Hindi in good faith yan. In bad faith yan. Oo. Yung mga tao na yan ay nagtatrabaho. Trabaho lang ang hanap niyan. Kasi kayo, sabi ni Aling Marie, kung kayo ay na masyadong pinupolitika at namumulitika, wala na talagang mangyayari. Pati ba naman trabaho? Diyan politika na nangyayari. Diba? Porket hindi kayo ang nagpasok, babaklasin nyo. Ganyan kasi nangyayari sa ito yung sinasabi ko sa inyo. October 21, iba pa pala yung October 31. October 21, ito ho ay nangyayari. Kani-kanina lang. Kaya nakakatakot, nakakakilabot, nakakagulat, nakakabigla. Meron hong pumunta sa harapan ng Mendiola. Ang karamihan dito ay kabataan at magsasaka. Ngayon, hindi natin alam kung may iba pang kulay dito. Pero mas maganda, sabi ni Aling Ledesma, wag niyong haluan ng kulay. Kung may problema kayo, ito ang balita. Kulay green. Grabe, ang dami ito. Dami. Lumusob na ho, sa Mindiola. Pakita natin. Ito. Akala ko, ito ay nangyari dati. Kani-kanina lang pala to. Kaya ako nabigla dahil wala tayong kalam-alam. Kaya nga sabi ko nga sa inyo At lagi kayong tututok sa mga balita dahil masyado na hong komplikado. Kita mo nga, ginagawa na nila ng kwento, si Bibi Sara Duterte, si Senador Bongo, sino pa ang susunod nila? Kaya nga nagmamadali sila, iluklok sa pagka-ombudsman itong si nangingitim Bakit? Kasi may kakayahan silang kasuhan. Yan ang wag niyong gagawin. Uulitin lang ni Senador Bongo ang sinabi niya. Wag niyong gagawin. Please lang, wag niyong gagawin yan. Dahil, Senador Bongo, pakiulit nga yung sinabi mo kanina. Gulo lang po yung katotohanan. But, ulitin natin napapansin ko, talagang merong gumugulo Merong nasa likod nito na ginugulo lang po yung katotohanan. But, I am one with the Filipinos in this crusade and fight against corruption. Kasama niyo po ako rito. Labanan po natin ito. Kulong po natin ang mga kurakot at mga magnanakaw. Kanina naman po, sa final sa amin, ni dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko, to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit mo
Bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Tama. Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Alam mo yun. Kita mo na, nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo, sino yung mga contractor. Yung talagang may-ari, sila mismo yung may kontrata, sila yung mismong kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman, sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil financer mo nga. Yun. Tama yung sinabi ni Senator Bato. Noon na may mga financer ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon ay nanggaling pa sa flood control. Yun! Yung pag-imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Yun nga eh. Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Yung mga buhaya. Ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Nasa na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. Magulo po ito. At isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang layo. Mga kasama, wag ho kayong maniniwala, ha? Ipagkalat nyo sa buong kaangkan nyo na paninira lang yung ginagawa dito kay Senator Bongo. Sinisiraan siya eh. Bakit? Unang-una, paglilihis. Doon sa mga taong na-involve sa pandudurobo sa kabanang bayan. Pangalawa, malakas ho. Nag-number 1 senador. Tahimik lang. Pero, ang tulong umaapaw. Malasakit. Kita nyo? Ngayon, may nagagawa ba yan ni Au-Au? Wala hong nagagawa yan si Au-Au. Kaya tama lahat ng sinasabi ni Senador Bongo na ito'y isang aso na mahilig sa kwarta. Sabi, tama. Sinabi rin niya ni Manong Chabit. Sinong hindi maniniwala? Ayun yung mga, yung taong hindi naniniwala, ayun yung mga lutang. Kung mabot ka man sa video natin hanggang sa muli, pakilagin share. Bye-bye!